Maligayang Pasko po mga kabayan. Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pinag-uusapan po sa social media mga tambay. Ito pong si Palsis at John Vic at si Aiko Melendez at syempre po si Risa Hontiveros at syempre po yung mga kritiko po at mga sinasabing mga pink, meron pang dilaw at syempre meron pa yung sinasabing yung nagpakaaso na po mga kabayan, si Gadon ay kasama rin po rito mga tambay sa mga nagpapahayag at meron nga rin po sinasabing pahayag yung sinasabi pong ito pong nasa social media. Kapag pangit ang kalaban, sinasabing pangit ang laban. Pagka daw pangit ang kalaban, ay pangit din daw po ang laban. Pangit ang kalaban. Unbelievable. Ito pa mga tambay. Umpisa na po natin at komentuhan po natin. Bago pa man uminit ang usapan sa halalan, isang pahayag ang agad umani ng tawanan online. Hindi raw kasi isinasara ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang posibilidad na tumakbo siya bilang Pangulo sa darating na 2028 national elections. Sa isang panayam, diretsahan niyang sinabi na ito ay isang posibilidad, wala pang pinal na desisyon, ngunit bukas ang opsyon. Dagdag pa ni Remulla, mas mainam umano ang one-on-one contest sa pagkapangulo upang mas mapalakas ang tsansa ng kandidato ng administrasyon. Inamin din niyang dalawang pangalan ang posibleng pagpilian, siya mismo o si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Bagamat wala pang opisyal na deklarasyon, malinaw na maagang binubuo na ang mga opsyon para sa susunod na halalan. Ngunit sa halip na seryosong diskusyon, tawanan ang unang bugso ng reaksyon ng publiko. Matapos iulat ng ABS-CBN News ang pahayag ni Remulla, kapansin-pansin na sa kanilang Facebook post, ang nangingibabaw na reaksyon ay pagtawa. Para sa maraming netizens, tila hindi pa kapanipaniwala ang ideya ng isang John Vic Remulla presidential campaign. Sa ngayon, nananatili raw itong isang posibilidad, ngunit malinaw sa galaw ng social media na hindi pa handang seryosohin ng publiko ang ganitong senaryo. Samantala, muling umingay ang diskurso matapos magpahayag ang aktres at singer na si Agot Isidro. Sinabi niyang naaawa siya sa mga Pilipinong patuloy na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos siyang batikusin ng isang netizen na tila nalilito raw sa kanyang paninindigan at kung kakampi na ba siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit ni Isidro, nananatili siya sa kanyang prinsipyo, ngunit aniya, may mga taga-suporta ng mga nagdaang administrasyon na hindi pa rin umano nakikita ang naging epekto ng mga ito. Kasabay nito, iginiit naman ni Larry Gadon na hindi lalampas sa 5 million votes ang posibleng makuha ni Vice President Sara Duterte sakaling tumakbo ito sa 2028. Tinawag niyang katawa-tawa ang pahayag ni dating Presidential Legal Counsel Sal Panelo na ang impeachment issue umano ay paraan para pigilan ang pagtakbo ni Duterte. Ayon kay Gadon, wala na raw boto ang mga Duterte at kung meron man ay hanggang 5 million lamang. Ngunit taliwas dito ang pananaw ni Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez. Ibinahagi niya ang kanyang personal na karanasan at ugnayan kay Vice President Sara Duterte, na kanyang inilalarawan bilang isang lider na ang tapang at tatag bilang babae ay hindi matatawaran. Ayon kay Melendez, personal niyang nasaksihan ang kababaang loob at malasakit ng Vice-Presidente sa kabila ng bigat ng kanyang tungkulin. Hayagan niyang ipinahayag ang kanyang paghanga at paniniwala na may mas mataas pang nakalaang tungkulin para kay VP Sara sa tamang panahon. Hindi ito pinalampas ng self-proclaimed political science. Yan po mga tambay. Nakita po natin mga tambay. Meron pa pala. Iduktungan pa po natin mga tambay. Meron pa pala. Ito po, kasama pa si Palsis mga tambay. Napatay lang po natin. Ituloy po natin. Na si Attorney Jesus Falses. Binatikos niya ang pahayag ni Melendez at iginiit na hindi tugma ang paglalarawan ng katapangan sa mga isyong iniuugnay kay Vice President Duterte. Binanggit niya ang mga kontrobersya tulad ng isyu kay Mary Grace Piatos,
pati ang mga naging pahayag laban kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Nagbanggit din siya ng alegasyon mula kay Las Cañas kaugnay ng Davao Death Squad at Oplan Tokhang, mga paratang na matagal nang itinatanggi at nananatiling alegasyon lamang. Samantala, mariing sinagot ito ni Direk Daryl Yap sa pamamagitan ng paalala kay Aiko Melendez na huwag na umanong pumatol, dahil kapag pangit ang kalaban, pangit din ang laban. Dagdag pa rito ang banat ng netizens na maging ang Christmas greetings ng sinusuportahang kandidato ni Falses na si Risa Hontiveros ay naka-index card pa rin. Samantala, ang well-known influencer na si Ayan, tama wag na raw patulan. Pagka pangit daw po. Yan po mga tama, yung pinag-uusapan po sa social media mga kabayan. At pinagtatawanan po. At nakita naman po natin kung sino-sino po. Una-una po, ang nag-aambisyon po na maging presidente ay si John Vic Rimulya mga tambay, ang kapatid po ni Boying na napakagagaling pong politiko at lingkod bayan po sa ating bansa. Kasaysayan po yan mga tambay, mga bayan. Yung napakahusay pong gumamit ng batas na sinasabing umanong bend the law, break the law umano, ay sanay na sanay po sila dyan. At lalong-lalo po sa ginawa po nila sa dating Pangulo na wala man lang pong due process dahil po sa bend the law at the break the law umano ay meron pa pong ambisyon maging Pangulo. At kasama rin po mga tabay si Vince Dizon, mga bayan, natatakbo raw pong Pangulo. Ayan po ang pinagtatawanan po sa social media. Yan naman po, hindi naman po pinagtatawanan yan mga tambay nila. Lalong-lalo po, pagka po umiral na naman ang nakita po nating kaganapan sa COMELEC. Hindi po ba? Pagka po COMELEC ay katulad po ng nangyari pong napakaraming issue, yan po ang magiging malaking kalaban ng Vice President Sara Duterte, ang COMELEC umano, mga kabayan. At nagsalita rin po mga tambay, sino po? Si Agot Isidro, mga kabayan. Nakita niyo po si Agot Isidro, mga tambay. At siya raw po ay nalulungkot sa mga taga-suporta po ng dating Pangulong Duterte at pamilya Duterte. Nalulungkot po siya, mga kabayan. Bakit nga naman sinusuportahan ang dating Pangulo, mga kababayan? Bakit kaya, mga kabayan? Kami po ay masaya. Kayo po ang dapat pong malungkot. Bakit? Pagka po kasi nakabalik ang mga Duterte, baka po kasi lalo na naman magmahal at napakahirap na naman bumili umano ng pulburon. Hindi kaya? Kasi po ang unang galit na galit po sa mga Duterte, real talk, ano po, yung mga magnanakaw, gumagamit ng pulburon, ano po ba, mga makakaliwa, mga bayaran na mainstream media umano dahil hindi na sila makakaroon ng limpak-limpak na salapi umano, at yung mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Galit na galit po sa mga Duterte yan. Di po ba? Mga kriminal, mga smuggler, hindi po ba? At yung sinasabi nga po natin, mga magnanakaw na politiko umano. Yan po ang mga galit na galit. At sisama na po natin siyempre po ang wala kamatayang pink, dilaw, liberal, at makakaliwa. Hindi po ba? Hindi lang magugustuhan ng pamilya Duterte. Hindi po ba? Lalo-lalo nga kung gumagamit ka ng pulburon. At ito naman po si Larry Gadon. Unbelievable. 5 milyon lang daw po magiging boto. Hindi kaya ito si Larry Gadon na isa na rin pong bangag dahil po sa sobrang pagsisipsip at pagiging aso. Nagpaka-aso na po si Larry Gadon. Ibang klase. 5 million? Unbelievable. Gaano kalaki ang Mindanao at Bisaya? Di po ba? Kung hindi nga po nagkaroon ng malaking issue ang COMELEC, mananalo ba ang mga manok ng binagoong Pilipinas? Sige nga, maipapanalo ba ang walang kapanapanalo na nanalo nitong nakaraang halalan? Sige nga,
Kung talagang tunay ang lumabas na boto ng taong bayan, Larry Gadon, bakit planado na ba ninyo na magiging boto lang ng Vice President kung tatakbong presidente ay 5 million? Bakit? Yan lang ba ibibigay ng COMELEC? Umano sa Vice President? Kaya nababanggit mo na Larry Gadon. Ibang klase ka, Larry Gadon. Nagpaka-trilyanis ka na rin. Hindi po ba? Ibang klase ka. Ibang klase. Yan po si Larry Gadon. Nasira na po yata ang ulo dahil po sa politika at pakinabang umano. Hindi po ba? Dinala na po siya ng sistema na bulok na politika, mga kababayan. At syempre po, ito pong si Aiko Melendez, mga kababayan. Nakita naman po natin si Aiko Melendez, mga kababayan. At si Daryl Yap, dito po kay attorney, excuse me po, kay attorney Palsis, mga tambay. Kay attorney Palsis, mga kababayan, na ini-endorso pong pilit si Risa Hontiveros, mga kababayan. Ang pambato po kasi ni Palsis, ni attorney Palsis, ay si Risa Hontiveros na sumusuporta umano sa mga makakaliwa. Hindi po ba? Ibang klase. Hangang-hanga po siya kay Risa Hontiveros. Nasanay daw po ito, mga kabayan, magbayad ng tanim witness. Hindi po ba? At napakalaking issue sa PhilHealth. Hindi pa po nabubuksan ang issue niyan. At napakalaki rin pong insertion. Bilyon ang insertion. Kaya nga bilib na bilib tayo rito kay Atty. Palsis, mga bayan. Ibang klase. Hindi niya po nakikita yung issue ng kanyang paborito at hinahangaan na si Risa Hontiveros. PhilHealth pa nga lang. Wala pa yung mga witnesses, di ba, na sinasabi ni alias Rene. At lalong-lalo po yung kanyang insertion. Ano po ang mga proyekto niya? Ilang billion po ang insertion niya ayon kay Katonying. Hindi po ba? Tapos ilalagay mo ka sa Vice President? Confidential fund. Kung gusto mong banatan ang confidential policies ng Vice President, buksan mo rin ang confidential fund ng Pangulo na hindi bababa sa 5 billion. At buksan mo na rin ang confidential fund at Intel fund ni Boeing at ni John Vic na hindi bumababa sa 500 million. Hiyang-hiya naman kami sa iyo. Talagang utak talangka ka na rin umano. Hindi po ba? Utak dilaw. Hindi kaya? Utak liberal? Utak pink umano? Kaya katuloy na sasabihan na wag ng patulan. Ayon po ito kay Daryl Yap at dito po kay Aiko Melendez. Buti pa si Aiko nakakita ng matino at mahusay na politiko. Samantalang ikaw, abogado ka pa naman, Palsis. Ibang nagiging palpa ka na, umano. Hindi kaya? Kaya katuloy tinawag na huwag ka ng patulan dahil kapag pangit, pagka pangit, pangit din ang laban. Pagka pangit ang kalaban. Yan po mga kabayan, ang pinag-uusapan po sa social media, mga kabayan, ang mga bumabanat at tumitira po sa pamilya Duterte, lalo-lalo po ngayon sa Vice President, Sara Duterte. Natakot po sila kung sino-sino po ang kanila pong inaasahang panlaban, mga kabayan. Nahandyan po si John Vic, nahandyan po si Vince Dizon, nahandyan po si Risa Hontiveros, at mga kabayan, ibig sabihin, pag sinasabi pong isa na lang ang pambato nila, magkasama na po pala silang lahat. Magiging solido na po pala, mga kabayan, itong administrasyon. Kung totoo ang sinasabi ni John Vic na pag-iisa na lang ang dapat tumakbo sa administrasyon, ibig sabihin, yung mga makakaliwa umano at mga dilaw, pink, liberal, magkakasama na silang lahat ngayon. Yung mga kain-suka na galit po, na dekada po nilang isinusuka ang pamilya Marcos, ngayon magkakasama na sila, mga kabayan. At least, nakita po natin na talagang magkakasama po ang mga grupo po na mga naging salot po umano
sa ating bansa. Mga nagbigay po ng pahirap at ang serbisyong walang kakwenta-kwentang ibinigay sa mga Pilipino. Hindi po ba? Ibang klase. Kung totoo po pala yan, nagsama-sama po ang mga salot at magnanakaw umano sa ating bansa. Nagkaisa na po sila para po sa isang Duterte at isang Sara Duterte. Ibang klase. At least, nabunyag po sila. Magkakasama pala talaga sila, mga kababayan. At least, kasama. At least nakita natin lahat kung sino-sino po ang mga salot talaga na nung panahon po ni dating Pangulong Duterte ay itinatago pa nila ang kanilang mga maskara. Nakamaskara pa sila. Ngayon, lantara na po, mga kababayan. Ganyan po ang nagagawa ng pera at kapangyarihan. Kumakapal po ang pagbumuka. Hindi po ba? At wala na pong kahihiyan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po mga kababayan sa mga subscribers po natin. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Maligayang Pasko po sa inyo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Maligayang Pasko po mga kababayan. Thank you po kay Gay at Shena, kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Anijo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko at si Sir Eric Hershaw ng Canada. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan para po sa atin at sa ating buong sambayanan at sa pamilya Duterte. Manalangin po tayo na tayo pong lahat mga kabayan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at dating Pangulong Duterte ay maingatan po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. Muli po mga kababayan, maligayang Pasko po, Happy Holidays po at God bless po sa ating lahat mga kababayan. Konting tiis lang po tayo, hindi naman po sila panghabang buhay dyan sa kanilang pwesto mga kababayan. Tiis lang po. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.